Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm here from Japan, Kaban Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 16 to 31. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is General Reading Kabayan Leo, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. August 16 to August 31, 2025. Maaring nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan nyo ang inyong isipan. General Reading tayo ano man ang gender mo, ano man ang energy mo. Ay, ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo, di ba? Aurup ano ako. Ay, bukete luwa. Kumine. Happy birthday sa mga Leo at belated sa mga natapos na, no? Leo. Ano ba tong card mo? Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat ha. In description below yung mga details. Leo in August 16 to August 31, 2025. Ayan na. Ayan na nga. Leo. Triumph over trouble, obstacle. Okay, may mga situation na malalakpasan, no? Kumbaga, there's a freedom situation, maaring ilalaya mo yung sarili mo or may mga obstacle na, may paglakpas sa obstacle. Kasi ito mo, si Agila, di ba? Para magpo-focus ka na sa bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Ganyan. You're focusing to something dito. Or you need, no? You need. Kasi di ba ang eagle, parang pag alam niya yung target niya, nakafocus siya doon. At i-get lag niya yun. Diba? Yan. Kaya yung may mga obstacle or troubles na ma-overcome mo naman dito. And use your intuition to make a beneficial change. Unicorn, baka iba sa'yo nakakita ka ng unicorn, no? Sa panaginip, ganyan. Ako madalas, as in, nung nasa Pilipinas pa lang ako, grabe, araw-araw yun. Ang daming unicorn, as in, sa panaginip ko. Sobra, parang umuula ng unicorn. Araw-araw ko siya panaginipan. Tapos yun. Tapos nung afternoon, sunod-sunod na siya, may something happen na sa panaginip ko, ang dami ko na nakikita. Tapos something, parang may malaking big situation happen sa buhay ko. Hindi rin kasi ako nagtrust sa intuition ko, no? Kasi siyempre bata ka pa nun. Ayun, kailangan mo na mag-trust sa intuition mo, no? Kung use your intuition, listen to your inner voice dito. May mga sitwasyon na pag-iisipan mo o kailangan pag-isipan o kailangang intindihin, kailangang mag-wake up or kailangang magdesisyon. Iba sa inyo dito. Tingnan natin. Uy, beware of self-delusion. Iba sa inyo, andito kasi sitwasyon. Siyempre, nagsa-self-delusion kayo. Yung iba naman, parang, di ba, dragon siya. Alam mo yung magpipigil ka. Yung parang, kapag parang naiinis ka na, parang gusto mo nang sumabog, pero pipilitin mong magtimpi, magtiis. May mga ganong sitwasyon. Kabay the 16 to 31. Always naman ito nangyayari sa'yo, sa tingin ko. Para mabaliwalay mo. Siyempre, handun din yung sa sitwasyon na may panghiling lang would come sa sarili mo. Ganyan. Huwag mo rin nilangin yung sarili mo, huwag mo rin dayain yung sarili mo. And basta, puro ka agila. Eagle, agila, di ba? Unicorn. Ito, intuition yan. Use your third eye, intuition also. Ito, sarili mo yan. Emotions to emotions. Seek out information that will help you. Ito yung sitwasyon na maaari, yung iba sa inyo is may mga aalamin ka at maglilikom ka dito ng mga information sa mga aspeto ng buhay mo. O kaya may mga pag-aaralan ka, may mga i-research ka, ganyan. May mga kinakailangang alamin, ganyan. May mga kinakailangang maghanap ng mga impormasyon to something. O kaya, halimbawa, bago ka magalit o bago ka mainis dahil sa nadinig mo, alamin mo yung totoo.
'di ba? Alamin mo muna yung totoo. Kung bago ka mag magwala diyan or mainis, 'di ba? Or andun yung sitwasyon with the unicorn is intindihin mo yung tao na yun. Baka may pinagdadaanan siya or hindi ka lang niya naiintindihan, ganun. Basta mag-focus ka na lang with the eagle, mag-focus ka sa target mo, mag-focus ka sa sarili mo, mag-focus ka sa ikakaganda ng buhay mo. Ganun. And meron tayong, di ba? Iba dito magkakaroon kayo ng spiritual awakening. Spiritual guidance, protection from harm. Ito na yun. Di ba? Ibig sabihin is magkakaroon ng enlightenment sa iba or andito yung ibibigay sa iyo mga sign either sa panaginip mo, sa mga numbers, or by the song, o sa tao na makakausap mo. Halimbawa, may nabanggit siya. Tapos, yun yung nasa utak mo. You have an idea about doon sa sitwasyon na yun. Yun. Also, syempre, protektado ka ng angels mo. May tao na nag-guide sa'yo. Diba? Sa mga taong ikaka-harm. Kasi andito rin si dragon, diba? Meron ka rin, Turkey, someone is behaving stupidly. Diba? Meron nga. May someone nga. Siyempre, merong dark man dito. Dealing or relationship with a man with dark complexion or hair. Maaring ikaw ito or someone into your life. Maaring yung tao na to is inaalam niya information about sa'yo o kaya yung tao na to is makakasagutan mo o yung magtitiis ka o nagtitimpi ka sa kanya. Maaring itong tao na to is magbibigay sa'yo ng enlightenment for something or pwede rin siya yung magiging guide mo sa buhay mo. Diba? Or maaring itong tao na to is makapagbibigay sa'yo ng idea to something na kailangan mo mag-trust sa intuition mo or siya yung makapagbibigay sa'yo to freedom in a situation. Kuhanin mo yung sa'yo dito. Ay, ba't baliktad? Ay, ilagay ko doon yun. Yan. Kuhanin mo yung sa'yo. Naku pa, baka itong si Man ay yung temptation. Patay tayo dyan. Puro puro hayop. Ano ba to? Kasama ba to sa hayop? Joke. Baka sabihin nyo, salba ito si ate. Tingnan mo ho, hayop po. Agila, ahas, kabayo, dragon, di ba, puro hayop? May turkey ka. Ismayo, baka iba sa inyo, meron kayong, karelasyon na Turko. Turko ba? Turko ba yung tawag doon? Mga taga-Turkey, Turko. Yan. Baka ito yun. Di ba? Ibig sabihin, may tukso. Naku po, tukso, layuan mo ako. Baka itong tao na to is magiging tukso sa'yo. Or itong itong si Turkey, yung behaving something. Di ba? Kasi pag inulit-ulit ko, nire-research ni YouTube. Ang tagal mag-upload. Parang niya to. Kaya hindi ko na ulitin. Baka itong tao na to is ito. Baka itong tao na to is ito. Di ba? Or siya lang to. Diba? Ingat pa rin kayo. Yan. Temptation will test you. Pwede siya sa pera, pwede siya sa alam mo, sa mga love, ganyan. Any situation. Yan. Baka pwede rin siya sa tukso when it comes to related sa money mo. Halimbawa, nagtitimpi ka, kumbaga. Diba? Nagkakaroon ka na ng enlightenment at hinusun mo na intuition mo at nagpipigil ka na doon kasi may balak ka na situation kasi you have a target. Pero dumating si temptation. Napabili ka. Natukso ka, di ba? Yung mga ganun situation sa iba sa inyo or any situation into your life na pwede kang matukso. Yan. Meron din ako dito na tao na mabulaklak kung magsalita, mag-ingat ka lang din, Ganyan. May mga madidinig ka na magaganda pero deep inside, binibigyan ka na pala niya ng kamandag with the turkey. Diba? Turkey, kung ano man yan. Yun ang nakikita ko sa inyo. Iba sa inyo may kumain ng mansanas. Baka naman nakakita ka ng ahas, eagle, unicorn, kabayo, dragon. Kahit sa mga drawing, ganyan. Baka yung mga sign na yan. Yaan, ingat ka na lang, kasi dito si unicorn tsaka si angels mo. Also, yan, guide mo to, itong dalawan to. Kasi unicorn also is the angels. Tsaka bird also is the angels yan. Yun. Dragon also, makamundong, situation. No? Yan, pagsamahin natin. Yan yung mga makamundong situation yan. Ito, angels yan. Tsaka ito, angels. Tingnan natin, Leo. Energy ni Leo. 1:16 to 31.
Ay, sorry anak. Sorry, 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 sorry. Ano po to, universe? Bakit? Energy ni Leo. Leo. Medyo magiging weak ka this week. Andito si Ahas. Magiging weak ka 16 to 31. Medyo weak yung energy mo sa akin. Sa nakita ko dito, sana magkaroon ka ng renewal or you need to start to begin something into your life to 16 to 31. Medyo magiging mahina ka sa pagkokontrol mo sa sarili mo by this 16 to 31, no? Andito nga si Temptation, si Ahas. Yun na nakikita ko sa iyo. May mga mapi-feeling stuck ka sa iba sa inyo. Makakaramdam ka ng katamaran, ganyan. Mapo-poor of decision ka, mai-irresponsible ka. Yeah, may mga irresponsible situation. Ang nakikita ko rin dito, may mga time ng buhay mo by the 16 to 31 is you want to be alone. Yun. May blockage sa'yo ha. Yan. Blockage, frustration, yun na nakikita ko sa'yo dito. Naboboard, para maboboard ka sa iba sa inyo. May stagnant ka by 16 to 31. Iwasan mo na lang to, no? Para hindi mangyari siya. Aba, mukhang Leo, ikaw ay, mukhang may blockage ka nga. Kasi, why? Andito ka sa sitwasyon mo na tatahak ka sana. Magiging maganda yung takbo ng buhay mo Kaso, magkakaroon ka ng blockage. Kumbaga, may mga opportunity na nauumpisahan o may mga opportunity na dumarating sa'yo pero you have a blockage. Parang hindi ka willing to let go something into your life. Ganun ang nakikita ko dito. Sinasabi rin dito, you will become a center of attention. Maraming tao ako nakikita. Ay, kasi birthday mo, Inday. Dudong. Kaya pala ang daming tao. Ayun, kaya pala. Yun. Pero hindi rin, tsaka iba rin. Sa iba, hindi. Kasi dito, sa iba, merong daw isang sitwasyon na parang yayanigin ka or may mga shaking situation happen by 16 to 31. May mga revelation, maaaring may mga malalaman ka or may mga expect the unexpected. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then, syempre, ang nakikita ko rin dito sa ibang message, pagchichismisan ka at pag-uusapan ka. May mga pagsisisihan ka raw. May mga situation na mag-fail o there's a failure situation. And then also, may mga bagay na hindi ka makaka-move on no? Dito, you're holding on the past situation. May mga disappointment, hindi magandang outcome. Nakikita ko rin dito, pag-isolate. Yung iba sa inyo, medyo napapabayaan nyo yata yung inyong social life. Ganyan. Kumbaga siguro, palagi kayong gusto nyo mag-isa kayo, gusto nyo, halimbawa, may gusto lang kayong samahan na isang tao, ganyan. Maring ganun sa iba, napapabayaan nyo na yung social. May taong matigas ng ulo dito. Nalalack of success ka ha. Hindi ko nakikitang nag-i-improve yung ibang aspeto ng buhay mo, Leo. Ingatan mo na lang ha. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano parating sa kanya? 16 to 31. Please show me. Ano po to, universe? Ano pong ano? Ano pong ano yun? Thank you. Ooh, okay. Ang ganda. Gumanda na. Parating sa'yo, may isang sitwasyon ka na ile-let go. Yun na nakita ko sa'yo, parating sa'yo.
you leaving behind something into your life. Parang tataha ka ng ibang direksyon sa buhay mo. Yeah, may pagtahak na ibang direksyon. Ang nakikita ko rin dito is within this week or itong after this month or by the next month, by September, may mga new idea ako nakikita sa'yo. Days man yan, weeks man yan, months man yan, no? May mga new idea, new opportunity, na handito na rin yung sitwasyon mo na magkakaroon ka ng para magko-concentrate ka na to start a new beginning into your life sa iba sa inyo. Maring sa opportunity mo, sa trabaho mo, sa bagong direksyon na tatahakin mo, ganyan. Halimbawa, when it comes to leaving behind kasi is, pwede yung you're stuck in the situation and then, ngayon mag-move on ka na. Ganyan. Kumbaga, mas more ka magiging wiser and stronger this time para mag-focus to start a new beginning into your life. May mga sitwasyon na mai-inspire ka, may mga beginning of the opportunity, may mga gagawin ka na mga new projects sa iba, you're creating something. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon sa'yo ng mental clarity this time na I need to move on, I need to start itong bagay na to, itong sitwasyon na to. Hindi na ako magpapa-stuck, hindi na ako magpapa-stagnant, may mga ganong sitwasyon. May mga sitwasyon na i-withdraw mo na or you accepting yung mga bagay na yun. Parating din sa'yo, may tao nakakausap sa'yo. Sa iba dito yung communication to. A person who is in a distance. Yun na nakikita ko. Leo, Virgo, Aquarius, Taurus. And then, Gemini. Yun. Aquarius, Gemini, Libra. Well, kung ano man siyang kasi ano lang naman to, element lang to eh. Ikaw nga, pwede ka maging ganyan eh. Element lang yan. Ikaw, pwede ka maging Aquarius, pwede ka diba? Yun na nakita ko. Pwede siyang nasa ibang bansa, ganyan, na pwede siya nasa probinsya. Yun ang nakita ko. May taong kukonect daw sa'yo. Dito. Tsaka dito, sa nakikita ko sa'yo, ang hiling mo kasing mag-isa, no? Yung iba sa inyo. Kumbaga, ikaw kasi, Leo, mapili ka rin sa makakasama. Ganun ang nakikita ko sa'yo dito. Hindi ka yung, parang nag-filter ka minsan. Kung sino rin gusto mo kasama, yun lang. Hindi ka kung kani-kani gusto masama. Yun nakikita ko sa iba, dito. There's a victory and success happy into your life. O iba sa inyo, may mga business kayo, no? Malaki man o malit dyan. There's a beginning of a project, beginning of the business, or beginning of something, collaboration with someone na isang lalaki na may pera or pwedeng siya yung nagbibigay sa'yo ng pera or ikaw ang nagbibigay sa kanya. Yun. Meron naman siya yung lalaki sa nakikita ko dito. Or magkakaroon ka ng communication sa isang lalaki. Or you have a connected with the man na may kaya. Ano dapat iwasan ni Leo? Ano dapat iwasan ni Leo? 16 to 31. Oo nga naman. O diba? Dito pa lang alam ko na. Uy, this is your sign, the sun. Okay, iwasan mo yung malanta ka. Malanta ka. Kailangan palagi ka nadidiligan. Joke. Hindi, joke lang. Hindi, ibig sabihin, ano ba pinagsasabi ko? Baluga. Kasi nagsashine ka, di ba? Ibig sabihin, wag mo nga hayaan, iwasan mo na malanta ka, means hindi ka makag-focus sa mga wish come true mo, ganyan, hindi mo makamit yun, iwasan mo yun, You need to focus sa mga pangarap mo sa buhay mo. Iwasan mo na hindi ka magkaroon na, always naman may hope ka. Ang problema kasi, ang hope naman kasi kahit kailan nandyan yan. Kahit nga wala kang ginawa, hope. Ang problema is action, di ba? Yun ang kinakailangan. Iwasan mo na hindi ka makafocus. Iwasan mo hindi ka magkaroon ng logic organized. Ganyan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng desisyon o pagpapasya sa mga
to recover something into your life, to success sa mga bagay o makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay mo. Siyempre, iwasan mo hindi ka magkaroon ng pagtatransform sa sarili mo and a cycle or a situation na hindi makakagood para sa'yo. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng revert situation or mag-start again. Ganyan, ang nakikita ko dito. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt, malungkot, lack of clarity ka, or mapanghinaan ka ng loob, o mawalan ka ng sigla or katamaran. Iwasan mo yan. No? Siyempre, iwasan mo rin yung iwasan mo yung situation na may mga mali kang gagawin na hindi makakagood sa'yo. Tingnan natin. Sa love, kamusta ang love 16 to ano? Tingnan natin yung love mo. Kamusta po ang love ni Leo? Love sa lahat ka, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Ay, Leo ka. Uy. When it comes sa love, pwedeng sa pamilya, kasama sa trabaho. Aba? Ano nangyari dito? Okay. When it comes sa love, sa iba sa inyo single, may taong mahal ka dito, oh. May taong may secret love sa'yo. Parang nadidinig ko I don't know what to say, I'm in love with you, that I'm falling no. Alam niyo yung kata na yun? Ano yun? Bleeding love. Bleeding love? Something. Yun. And then, sa mga single, yes, may taong nagkakagusto. Kung tutuusin, habulin naman kayo eh. Leo, habulin kayo. As in, may taong may lihim na pagmamahal sa'yo dito, sa nakikita ko dito. Kilala mo na siya. No? Sa iba dito, this is your past. Ate, ano yung zodiac sign? Element? Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Ay, nandito lahat eh. Yung mga main ha. Yung mga main dito. Kasi andito rin si Leo. Oh. Andito si Leo. Andito si Cancer, Scorpio, Pisces. Gemini. Yun. Baka same energy mo siya. Fire sign. Kasi maraming fire sign dito. Oh, maraming fire sign. Oh, yung iba dito, pasto. Kumbaga, itong tao na to, kilala mo na siya eh. Either past relationship mo siya or kilala mo na talaga siya na may sikreto siyang niraramdaman sa'yo. Ganyan, ang nakikita ko dito. Kung kayo is nagkahiwalay nito, nahahatak siya na nakaraan, itong tao na to. Malay kanyang naiisip. Kumbaga, andito yung sitwasyon na may love ka pa rin niya, hindi pa rin yung secret love sa'yo, itong tao na to, sa nakikita ko dito. Naguguluhan siya, nag-struggle siya kasi, kumbaga, gusto niya kanyang alokin muli nitong tao na to, pero natatakot siyang ma-reject. Sa iba naman sa inyo, when it comes to a secret love, yung secret love mo, mahal ka niya, kaso may struggle din siya. In painful itong tao na to eh. Naghihintay siya, hindi niya alam kung mag-go siya or hindi. Yun na nakikita ko sa kanya. Hindi niya alam kung mag-go ba ako, hindi. Kasi parang doon yung sitwasyon na malakas yung energy mo dito. Kumbaga, you are focusing sa mo ngayon eh. Sa iba sa inyo, sa goal mo, ganyan. Sa mga gusto mong gawin. Yan. Kumbaga, nakapokus ka doon to achieve yung bagay na yun. Kaya hindi rin siguro siya
move dito. Sa mga nagkahiwalay, yun nga, sabi ko gusto niya na connection uli sa'yo. And then kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, supportive yung isa sa inyo. Isa sa inyo very supportive. Ikaw or siya, supportive. May konting sadness. Hindi ko alam kung sa part niya is may sadness siya or sa part mo may sadness siya. May konting sadness. May tao dito na merong, hindi ko alam kung nagtataro reader kayo o nagpapatarot ka or siya, vice versa. Yun nakita ko dito. May pinagdadaanan ng isa sa inyo. Sadness. Nagkakaroon ng, parang may situation na hindi pa natatapos dito in this relationship, sa part niya o sa part mo. May mga tension na hindi pa natatapos. Sa iba sa inyo, pwedeng nag-aaway kayo minsan, hindi ka nagkakaintindihan, ganyan. Pero isa sa inyo, tahimik na lang no? Parang, okay, fine, hay-ho, doon sa isa. Ganyan. Yun na nakikita ko dito. Nag-oo na lang. Leo. (16 to 31). Ba't may devil? Binibigyan pa ako ng problema nito. Nandyan ka. Hanggang gawa mo dyan. Ismayo Marimar. Uy, may celebration May union Kakaroon ng union. By October, magiging maganda yung takbo ng buhay mo. Leo. Okay, when it comes sa'yo, dito sa nakikita ko sa card, may mga gagawin ka daw. May mga new project, situation, may mga multitasking, multiple priorities ka na gagawin by 16 to 31. Mukhang okay Mukhang andito ka na sa sitwasyon mo na you're trying more to invest to yourself, no? Pagdating sa pagkakaperahan, sa trabaho mo, sa sarili mo, ganyan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Magte-take it action ka na ata dito. It's good naman to kasi maganda siya kasi mag-a-action ka na, no? Ang nakita ko sa iba sa inyo, magi-start na kayo na na mag-workout, ganyan. Uy, very good yan Leo. Kaya magagano na kayo. Iba sa inyo, pipiliin nyo na yung mga kinakain nyo. Mas more healthy ang kakainin nyo this time, sa nakikita ko dito. Yan. Andito na rin yung sitwasyon na may mga sitwasyon na i-evaluate mo. Yun. It's more on harmony. There's a harmony situation. Ganyan. Magkakaroon ka na ng adoption this time, no? Sa mga bagay-bagay mo sa buhay mo. Very good. Very good yan. Magte-take a risk ka na daw this time. You begin a project something. Tingnan natin yung devil mo. Devil, ang gagawa dito. Nako. Nandito nga si Apple. Si Apple. Kalalayo. Okay. Wait, come kay Ismayo, devil. Okay, sa nakita ko dito, alam mo yun yung situation mo na, tulad nga sabi ko, dito si Apple sa buhay mo, itatry mo naman na kontrolin yung sarili mo para hindi ka gumastos. Pero ang nakikita ko sa'yo, medyo ma-overwhelm ka daw, no? Ibig sabihin, may mga maling desisyon na magaganap o may mga maling action
ka na gagawin 16 to 31 kasi andito rin si Devil. Sabi ko nga sa iyo, yung mga tukso, 'di ba? 'Yun na nakikita ko sa iyo dito. Natutokso ka, ibig sabihin naku, wag naman sana, 'di ba? Iwasan mo na lang baka may lumabas na pera sa iyo. Mas marami na namang lalabas na pera sa iyo. Sabi mo, tukso, layuan mo ako. And then also, sa nakikita ko dito, yung ba dito, yung feeling trapped, ganyan. Yun nga, may mga situation na hindi ka magtatrust siguro sa intuition mo. Ganun, may tao. Bakit kaya may tao dito na ano? May taong makasarili. May taong sakim, makasarili. Dito. Universe, explain mo sa akin to. Uy. Ah. Nako, ingat ka dito. Kasi magkakaroon ka daw ng depression. May mga situation, yun nga, baka maakit ka, matemptation ka, may mga bad habit ako nakikita sa'yo. Kailangan mo din dito ng self-care, ingatan mo yung mga kinakain mo, iniinom mo. Tapos, pero dito kasi may pag-iwas ka na no? Pipilitin mong iwasan pero maaakit ka. Tapos ano pa, ang nakikita ko dito, may mga ano insecurity, ganyan, sadness, magiging needy ka or someone is needy. Yun na nakikita ko dito. Emotion, yes. Magiging moody ka Moody ka. Halimbawa, when it comes sa moody, iba-iba klase yung moody. I-moody sa emotions, moody sa mga actions, ganyan. Ngayon, gagawin mo, hindi mo gagawin. Ngayon, masipag ka, bukas hindi. Ganun. May mga ganun sitwasyon. Ingat na lang, ha? Ah, patong card mo. Ay, ba't ganun? Hindi maganda. Dito sa sitwasyon mo, you feeling trapped, you feeling stuck dito. Moody nga ito sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na malilito ka. May mga sitwasyon na mahihirapan ka magdesisyon. May mga sitwasyon malalack of confidence ka. Tapos, mamamanipulate ka ng sitwasyon mo, ganun. And then may nakikita ako dito na tao. May tao dito na may hidden motive at hidden agenda sa'yo. Leo, may tao na liar. May tao na, kumbaga wala siyang amor sa'yo ayaw kanyang tulungan, wala siyang pake sa'yo, ganyan. May mga ano ba to? May taong magiging hot temper o baka naman ikaw ito ha. May bully din ako nakikita dito. Baka mabully ka. Kasi nga sabi ko sa'yo, may mga frustration situation, pain, negativity, maaring sa'yo, pag sa'yo is negative thought, kumbaga, mapanghinaan ka ng loob, ganyan, wala yung confident mo, mga ganong sitwasyon, nalilito ka, madidisconnect ka sa mga gagawin mo, mga ganong sitwasyon. Ingat na lang, no? Sana hindi mo energy nakikita ko. Pero if ever na energy mo to, nako po, ma-warningan ka na dapat. No? Yun na nakikita ko dito. May tao na maglalay, troublemaker, unfaithful, masungit, makasarili. May taong ganun. Pero may nakikita rin ako dito na tao? Tao na babae, mother figure, tahimik lang siya
may sakit siya. Pwedeng ikaw or someone into your life, may sakit to. Hindi ko alam kung nagpapadoktor siya, nagpapahospital siya, or just a confined or paralyzed. Baka kailangan niya magpa-check up. Ano ba yun? Devil again. Ang dami mong devil ah. Ano ba yan? Tatlo na ata yung devil mo, di ba? Tama ba ako? Tatlo, dalawa. Diyos mayo. Ay, hindi. Ito rin. Apple yan. Devil yan. Daming ano ah. Parang ano ah. Namumuro ka na. Okay, sa nakita ko dito, ay, Diyos mayo, Marimar. Magkakaroon, yung iba sa inyo, or someone into your life, kasi vice versa tayo, no pointed name. May tao na magkakaroon ng chronic fatigue. Siguro pagod, parang parang sobra-sobra na yung dinadala niyang hirap, pain, mga ganun situation sa nakikita ko. Expect the unexpected. Sa iba sa inyo, dito. Expect the unexpected. Unexpected, a blow of emotion coming. Maaring by the 3rd week, 3 days in the 3rd week, or 3 weeks, 3 months, something. Pwedeng magkaroon ng mga pain. There's a storm situation, mayroong mangyayari na very toxic sa buhay mo, may isang sitwasyon. Kuhanin mo lang yung sa'yo na, wag mo naman kuhanin lahat, Diyos mayo. Baka pakyawin mo naman yung sinabi ko. Wag naman sana. May mga separation, sa iba depression, sa iba konflikto, malaki man o malito. Kasi nandito si Devil eh. Ito yung winaworried ko si Devil. May mga sitwasyon na, tulad ng sabi ko, di ba, andito si Ahas. Di ba? Andito si Devil. May mga sitwasyon na may iiyak, may sorrow, may trauma, there's a loss. Maraming klase ang loss ah. Ayoko naman kayo na maraming klase ang loss. Loss of tiwala sa sarili, loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of hope, loss of confidence, maraming klase. Maraming klase ang loss, no? And then also, sa iba is unhappiness situation ito. Siguro iba ay malilito kayo, ganyan. You're stuck. May iba sa inyo is mai-stuck kayo, matatrap kayo in a situation. Parang sa iba malalak o pagpupursige or pagtsatsaga in a situation. Baka nga tama rin yung iba, kung anumang situation na yan, yun na nakikita ko dito. Stuck, matatrap, stuck, mag-focus ka daw sa painful na situation, and then, frustration, yes, pain, and then also, magkakaroon ka ng, sa iba, self-imprisonment. Kaya, tandaan mo always, the choices is always available sa iyo. Kung meron kayong mga bad habit sa buhay mo, alisin mo na yon, no? So, nakikita ko ito para hindi rin, para maging maganda yung takbo ng buhay mo, no? Kasi kailangan mo na rin dito magdesisyon. Kasi iba dito is may tao dito na na siguro you're in a toxic place, Leo? Sa nakita ko dito. May tao na hope, hindi lahat. May taong controller, or iko-controlling ka, or makokontrol ka. May taong matigas ang ulo. Kanino pa lumalabas yan? Si matigas ang ulo. May mga decision making ka na hindi mo mahihirapan ka mag-desisyon. Ganyan. Magkakaroon ka ng choices sa buhay mo. You need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, kung may mga idea ka, gawin mo. Huwag mo i-blockage kasi may blockage yung iba dito. This is time to face a difficult decisions in life para maging maganda rin with the wheel of fortune yung buhay mo o yung path mo, no? Ang hirap kasi rin magdesisyon no? Kasi minsan talaga ang hirap. Nararamdaman ko naman kayo. Mahirap talaga.
Lalo na pag maraming responsibility. Ang arte mo, ate. Diba? Ingat na lang kayo, no? Kasi baka iba sa inyo, um, mabiktima kayo ng kung saang sitwasyon yan. Kasi maraming lumabas sa'yo na ganito. No? Arigato namaste, God bless.